bawat isa. Maraming salamat po, Madam Silda, sa paanyaya na makapag-testify po dito sa harap. Ang Diyos lamang po ang mapapurihan at maitaas sa oras na ito. Ako nga po pala si Pamela Imos at nandyan din po asawa ko si Noel. Ako po ay nagagalak na magbahagi ng aming testimony, our pregnancy journey to be exact. Sana hindi po ako maiyak. May kodigo po ako. It's my first time na ibahagi po itong pinagdaanan namin. Medyo mahaba po yung journey namin, but I will try na magbigay po ng background po. It was 2019 or 2020 nung nag-start kami na magpa-check. Because we are trying na po for almost a year or two. Pero unfortunately, wala po. It was alarming po on our part, especially sa age po namin. And we keep on asking the Lord, but wala pa, Lord. We are praying and praying for this, pero bakit di mo pa binibigay, Lord? Until nag-undergo po kami ng mga tests, 3 major operations. Di ko na po i-elaborate yung mga pinagdaanan namin ni Noel na operation to help us para mag-conceive. We tried din po yung induced medication kung saan ita-timing po yung medication sa contact. Pero wala pa rin po. We even tried IUI or intrauterine insemination kung saan po ay tutulungan na po yung egg and yung cells namin para mag-meet. Pero di pa rin po nabuo. As nurses po, alam po namin na may problema po sa amin. But we keep on praying, patiently waiting and hoping na magkaroon ng anak. It was a long journey. Yung feeling na parang yung prayers namin hindi sinasagot ng Panginoon, masakit po, sobrang sakit. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, di naman po masamang humingi ng anak, Lord, ba't di mo ibigay? Until our doctor suggested in vitro fertilization in 2022. Magbigay lang po ako ng background sa in vitro fertilization or IVF. Ito po ay medical procedure where a woman's egg and a man's sperm are combined in laboratory dish to create an embryo, which is then transferred to the woman's uterus. Nag-proceed po kami and we are so thankful to God dahil nakabuo po kami ng 2 healthy embryos. We call it our embryo baby. And I know some will question us kung bakit dumating kami sa point na kailangan naming magpa-IVF. Sorry po. This is because after trying for so many years and so many failures, it led us to IVF Center in Pampanga. We know na may purpose ang Panginoon. God provided our procedures and every step po ng IVF namin. Talagang pinagpe-pray po namin siya. Sa kalagitnaan ng IVF po namin, IVF journey namin, I was diagnosed with hypothyroidism and APAS po. APAS. Siguro hindi kayo familiar po sa mga ganitong mga medical terms. Yung APAS po is antiphospholipid antibody syndrome, ay isang autoimmune disorder where the body produces antibodies that increase the risk of blood clots and can lead to serious pregnancy complications. And nakita din po na mataas yung NK killer cells. Meron po tayong NK cells sa katawan natin. Pero sa condition ko po, mataas po yung NK killers. Sa pangalan pa lang po, killer na sa katawan ko na possible na i-attack niya yung body ko in case na mabuntis po ako. So parang nagkukos po yun para matanggal po yung baby in case po na mabuntis po ako. So, yun po yung
yung parang term, yung explanation po doon. And so, napending po yung embryo transfer namin because we need to undergo treatments po sa condition ko na ito. So, bago pa kami mag-proceed ng embryo transfer or bago pa isalin or i-transfer yung embryo sa akin, dapat ready na po yung katawan ko at hindi po i-reject yung baby. Sobrang exhausting po and financially challenging po yung mga treatments and sobrang mahal po. It was 2023 when we first had our embryo transfer and 2024 was the second. Our 2 embryo babies didn't make it despite of all the treatments and preparations of my body. Nag-fail pa rin po. It was one of the most heartbreaking season of our life. Sobrang sakit po sa amin na mag-asawa yung pinagdaanan namin. Sorry. Hindi po biro. Hindi ko po ma-explain yung sakit. Disappointment. Sobrang nanghina po kami. Yung binigay namin yung lahat-lahat. Para magkaroon ng anak, pero hindi naging matagumpay. But despite of all the heartbreaks, God comforted us. Kay Lord lang talaga natin masasabi lahat ng sakit na nararamdaman natin. Sorry po. Siya lang talaga yung makakaunawa sa sakit na di mo ma-explain. Despite of unsuccessful attempts and traumas na experience namin, hindi pa rin po kami nawalan ng pag-asa. Patuloy kaming nanalangin at nagtiwala sa Kanya. Maraming salamat po sa mga nananalangin sa amin. Isa po sa nagpapalakas ng loob namin dahil alam po namin na may nagpe-pray sa amin. Salamat po sa ginamit ng Panginoon ng mga instruments para kami ay magkaroon ng hope. At sa mga payo na naging guide din namin sa mga decisions namin. 2024, we decided to stop and move on sa season of trying to conceive namin through medical means. Pero bilang isang tao, nangihina din po sa sobrang desire na magkaroon ng anak. Minsan naisip ko na bumalik magpa-treatment. Pero lagi akong nire-remind ng Diyos na, anak, hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan yan. Magtiwala ka sa gagawin ko. Yan lagi yung paulit-ulit na mensahe ng Diyos sa amin, sa mga mapapreaching sa Bible, sa mga leaders namin na nakakausap ko, sa prayer namin mag-asawa. Nireveal ng Panginoon sa amin na magkakaroon talaga kami ng anak. Hindi namin alam kung kailan at paano, pero kami ay naniniwala na darating ito. Sabi nga ng Diyos, through ng Jack, hindi nyo kailangan pagdahanan yan. Kayang-kaya ang gawin ng Diyos na bigyan kayo ng anak. Wala po si hindi ng Jack dito. Actually, hindi po nila alam yung pinagdahanan namin. Pero bigla na lang na kinausap ni Lord, si ng Jack, na sabihin sa amin ito, na hindi nyo kailangan pagdaanan yan dahil kaya ng Diyos. At least ito sa pinanghawakan namin. Na para bang ang Diyos mismo ang nangungusap at paulit-ulit na nag-echo sa amin tuwing naiisip namin na bumalik sa doktor. Sa tuwing kami ay nanghihina, nawawalan ng pag-asa at kakaantay ng pangako niya. Sabay kaming nagpe-pray ni Noel at umiiyak sa Panginoon. Kaya importante talaga yung prayer at pagbabasa ng Bible dahil nangungusap talaga ang Diyos sa atin personally. Maraming beses at maraming luha ang pinagdaanan namin mag-asawa. At iniyak namin lagi ito sa Panginoon. Ramdam namin lagi ang comfort ni Lord. Isa ring hindi ko makakalimutan na mensahe ng Panginoon through Indian pastor na nag-visit and nag-preach last March 2024. As in, alam ko na ako yung kinakausap ng Panginoon that time. Just like his testimony, her wife had miscarriage.
God took away their unborn child. Kahit pa nagsisilbi sila at nagpe-pray sa Panginoon. Ginawa na nila lahat-lahat. They even went to the best doctor sa US, pero nawala pa rin yung anak nila. Nag-fast nila, pati yung buong congregation. Sinabihan sila ng doktor na wala ng pag-asa. But miracle do happens. Nagkaroon sila ng hindi lang isa kundi 2 anak. In that moment, nag-claim ako na, Lord, kami din mararanasan namin yung milagro mo. And exactly 1 year, March 2025, I got pregnant naturally. Praise and glory to His name. In an unexpected way and miraculous way, nabuntis po ako naturally, kung saan ito yung time na wala na pong visa yung mga treatments namin. Kasi yung treatment namin, sabi nila good for 6 months lang yun, pero more than a year na po siya. Ito po yung time na nag-stop na po ako ng mga gamot. Yung time na hindi po timing yung contact namin. Kasi alam niyo naman po, nurses kami, so alam namin na kung paano po kung kailan, ganun po. And ito din po yung time na sobrang busy din sa work, yung time na hindi namin masyadong iniisip dahil nakafocus po kami sa ibang bagay, like yung pagpapatayo namin ang bahay that time, which is isa rin po na testimony naming mag-asawa, yung prepare ng Panginoon, yung titirhan namin na pamilya. Ito din po yung time na nagkasakit-sakit din po kaming 2. So talagang matitestify ko po na wala pong human intervention. It was purely miracle from the Lord. He is indeed miracle-working God. Ayun po, so na-explain ko kanina na I have this condition na may APAS, yung NK killer cells sa katawan na possible na i-reject niya yung baby sa katawan ko. Ito po yung isa sa maraming dahilan minsan ng mga buntis kaya nagkakaroon ng miscarriage. At dahil buntis na po ako, di ko din po maiwasan yung fear of the unknown, especially sa dami ng failures namin in the past. So nagpa-check po ulit kami sa immunologist and she suggested treatment again. But we decided to refuse the treatment. Mas nanaig pa rin yung faith kaysa sa fear. Naniniwala po ako na ang Diyos ang nagtanim, siya din ang magpapalago. Naniniwala kami na miracle ng Panginoon ito at walang makakapigil sa plano niya. Walang apas-apas or sakit na makakapagpatigil sa plano ng Panginoon. Nag-undergo po ako ng test and miraculously negative po ako sa natural killer cells. Hallelujah. Totoo po yung miracle talaga. Hindi po naging madali yung pregnancy journey namin. Madaming tusok, everyday insulin, blood thinners, and categorized pa rin po ako as high-risk pregnant. Dahil din sa age ko. But by the grace and mercy of God, we gave birth last November 7 at Villaflor, Dagupan via cesarean section. We named our baby Noah Elihan, which means God has answered by grace. And God is faithful to His promise. Noon pa man ay naniniwala na kami na bibigyan kami ng Panginoon ng anak. But our thoughts are not His thoughts. His ways are not His ways. Iba yung plano niya, mas higit pa sa plano natin. Nasa isip ko, maybe kung naging successful yung IVF namin or yung mga procedures, ibang mapaparangalan. Nilagay niya kami sa situation na imposible, na wala kaming may pagmamalaki kundi yung miracle na gawa niya. We believe that God is breaking us through these unsuccessful situations and unanswered prayers. God make us humble and wants to depend on Him fully. God put us in the situation na walang magagawa ang pera or ang resources namin. Yung IVF po, sobrang taas po ng chance na mabuo, but God didn't allow it. Why? Because He wants us to turn to Him and He is teaching us something. He wants us to understand that He is God, that He can do anything if we believe and have faith in Him. Isa rin po sa natutunan ko sa aming journey in our season of waiting. Oo, mahirap maghantay. Nature natin bilang tao yan, minsan nakakaubos ng pasensya at nakakainip. Pero lagi nating tatandaan na God's blessing are always worth the wait. Kaya pag nagmamadali at nawawala, kaya't nagmamadali at wag mawawalan ng pag-asa. Because God's timing is the perfect timing always.
Sabi nga po sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Glory to God. Hallelujah. Kunin ko na rin po ang pagkakataon na ito na magpasalamat po sa mga nananalangin sa amin. Ako po, kami ni Noel and Noah ay lubos na nagpapasalamat sa aming family, sa Imos and Palisok family, kay Pastor Romy na walang sawang nananalangin sa amin, kay Ninang Jack, Ninong Paul. Alam niyo na po yun. Yung time na kailangan namin ng counseling na mag-asawa. Sobrang laking bagay sa amin na ng mag-asawa lahat ng payo nyo. Kay Ninang Connie, kay Ate Che, kay Pastor June, kay Madam Silda, kay Uncle Ped, kay Pastor Stephen Prado sa mga preaching niya na tagos sa amin, kay Pastor Buwot. Sobrang dami po. Hindi ko na po maisa-isa, hindi ko na rin po mabanggit lahat. Si Lord na po lahat ng magbalik sa inyo. Maraming salamat po sa buhay niyo. Ang Diyos lamang ang mapapurihan sa lahat. Salamat po, to God be all the glory.